Ngayon, habang sinisimulan ng Pilipinas ang isa sa pinakaambisyoso nitong pagsusumikap sa modernisasyon ng transportasyon, nakaupo kami kasama ang isang eksperto sa batas sa unahan ng labanan. Sa isang mundo na kung saan hinuhubog ng mga batas ang ating mga kalsada at dinidikta ng mga regulasyon ang mga sasakyan natin, sinisiyasat natin ang mga labyrinth na nakapalibot sa PUV-MP. Ako si Cristina Conti, ako ang Secretary General ng National Union of People's Lawyers, National Capital Region. Marami na kaming sinampang kaso, kaya kung makikita nyo, yung cases namin ay sa jeepney modernization, sa ICC, sa war on drugs. Sa bahagi namin na abogado ng Piston, so ito yung asosasyon ng mga drivers nationwide. Nung inaaral namin yung Jeepney Modernization Program, or more specifically, PUV Modernization Program, kasi sa totoo, hindi lang ito pang jeep, hagip din yung UV Express. Nakita namin na may magandang punto, meron ding mga negatibong punto, pero sa pangkalahatan, hindi tutol ang Piston, ang aming mga kliyente, sa Jeepney Modernization Program. Ang problema lang, medyo may problema kami sa paraan. Yung pagpumilit na ipasok ngayon ang Jeepney Modernization Program sa panahon na hindi tayo ready, hindi angkop yung mga pamamaraan para isakatuparan ito yung malaking issue namin. Ang Jeepney Modernization Program ay maraming bahagi, sa totoo lang. Isang bahagi lang yung tinatawag nila na upgrading, or papalitan mo kasi yung mga mismong jeepney unit at gagawing mas makabago daw. Isa ding bahagi nito ay ang patungkol sa paano mo i-ooperate itong mga jeepney. Sa ngayon, kahit sino pwede makabili ng jeepney, magpaparehistro, maghihingi ng prangkisa, mag-a-apply, ay pwede nang mag-jeepney. Ang gusto nila, yung pamamaraan ng pamamalakad ng isang ruta ay sa pamamagitan ng isang kooperatiba o kaya corporation. Isang aspeto din yon. Isang aspeto, alin ang mga ruta ng jeepney. Ilan ang jeepney na pwede sa ganitong ruta, at kailangan bang gumawa ng bagong ruta, kailangan bang magtanggal ng ruta. So, route rationalization. May isa pa ding aspeto na ang tinatawag ay pangkalahatan na local land transportation program or plan. Kasi syempre, paano mo malalaman kung saan ilalagay ang mga jeepney? Ang mga jeepney na public transportation. Kailangan alam mo rin kung saan pupunta or saan ginagamit ang private transportation at ang iba pang public transport, katulad ng train, katulad ng tricycle. Kaya napakalaking programa, kumbaga, nitong PUV Modernization Program, na sabi nga namin, mula dun sa yung nakikita lang natin, anong itsura ng jeepney, sa kung saan ba dapat lumalarga ang mga jeepney, sa kung saan ba dapat nandun ang mga sasakyan, mapa-private man o mapa-public. Ganon ka-komprehensibo yung programa. Ang laman ng petisyon ay mga tanong na kumbaga ay binabangga yung nakikita namin na violation ng constitutional rights. At unang-una na dyan, ang freedom of association. Kung ikaw ay sa kahit na anong bansa, dapat malaya kang makapili ng sasalihan mong organisasyon. Sa programa ng Jeepney Modernization, yung nabanggit kong consolidation or papasok ka sa kooperatiba o kaya sa korporasyon para makapagpatakbo ng jeepney, parang pinipilit kang sumali ng asosasyon o kaya sumali ng corporation. Sabi nila, choice mo naman yun. Sasali ka o hindi ka sasali. Pero kapag hindi ka sumali, hindi ka na pwedeng maging jeepney driver, maging jeepney operator. Kaya sabi namin, dahil meron nang nakalagay na sistema, dapat meron ding pagkakataon at pamamaraan na ang jeepney driver ay posible pa rin makalarga bilang operator o kaya bilang driver kahit mag-isa. Hindi siya pipilitin na sumali ng kooperatiba o ng korporasyon.
marami pa kaming ibang ipinunto, kabilang na yung ano nga ba talaga ang kapangyarihan ng LTFRB. Cooperative na yung sasaklawin nila, hindi na mga individual operators. Kaya sabi namin, tama ba na LTFRB o yung Office of Transport Cooperatives? So, mga ganyang, sino ba talaga ang dapat mag-regulate ng jeepney? At kung tama ba yung pamamaraan ng regulation? Ang tinatawag kasi natin dito sa uri ng regulation na ito ay police power. So ito yung parang sa loob ng bansa, sila yung magpapairal ng katahimikan, kapayapaan, kumbaga law and order. Okay. Itong police power, kini-question namin na bakit para naman yatang abusado at parang pang-aagaw ng mga sasakyan. Kasi punot dulo nito, ang mga jeepney driver, kung hindi ka nag-consolidate, kung hindi ka nag-quote-unquote modernize, yun yung nag-upgrade ng iyong unit, wala. Tenga ang unit mo at wala kang trabaho. Kaya parang abusado dahil may kino-confiscate o may kinukuha dun sa mga jeepney driver. Sa karanasan namin dahil komplikado nga yung issue ay marami kang kakaharaping mga dokumento. Walang iisang regulation na kumbaga nagbunga nitong sitwasyon natin ngayon. Mula sa tinatawag nilang Department Order 2017-17 hanggang mga regulasyon ng LTFRB. Nung pumunta nga kami sa Supreme Court, bitbit namin ay 7 piraso ng regulasyon ng LTFRB, DOTR. Sabi namin, taken all together, itong lahat ng ito yung nagsasabi na pagdating ng, noong panahon na yun, pagdating ng December 30, bawal nang mamasada ang mga lumang jeepney at pangalawa, hindi konsolidado yung prangkisa. Sabi namin, ang hirap nito, hindi iisang batas lang, kaya marami kang kailangang aralin. Pangalawa, dahil nga marami yung, kumbaga, walang isang batas, pwede kang magdagdag. Kaya hanggang ngayon, di ba, nag-promulgate sila o nagpapalabas ng pakarami pang batas. Nakadikit nun, extension in particular. Kaya yung December 30, 2023 na deadline, naging April 30. Abay, palagay ko, pagpapalapit ng April, baka kung may magbago sa ihip ng hangin, ma-extend na naman yon. Kaya ang hirap ng pabago-bago yung sitwasyon, lalo na meron kayong nire-regulate na, ito pa ang isang limitasyon, na hindi alam, bulag halos ang LTFRB tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng consolidation. Hindi nila alam kung anong lagay ng jeepney drivers. Ang gusto nila mag-consolidate yung jeepney drivers, okay, magpapatala ka niyan sa LTFRB. Meron silang general percentages. So, syempre, may tala Ang problema, kunyari, sasabihin nila, 70% consolidated. Okay. Ang problema, yung mga area na 0% consolidation, meron pa pala. At yun ang problematic kapag lumarga yung programa na, sige, cancelihan lahat ng franchises. Hindi kabisado ng mismong regulator kung anong mangyayari. Kaya kung mapapansin nyo, may agam-agam ang lahat tungkol sa mangyayari noong December 30 at ngayon ng April 30. Kasi walang may kabisado kung anong mangyayari. Yung mga jeepney driver medyo alam nila. Pero ang problema, syempre, maski sila, hindi nila sigurado kung yung kapwa nila ay nagpa-consolidate pa. Tapos ngayon, dahil nga nagbabago ang mga pangyayari, maraming gustong kumalas sa mga kooperatiba. Kumbaga, gusto nilang magpatanggal dun sa consolidation. Kaya samot-sari yung limitasyon at saka problema na hinirap namin dito. Pero palagay namin dahil ang issue namin ay patungkol sa batas at karapatan, mananatili naman itong may violation kung ano man ang sinasabi nila. Yung violation ng constitutional rights, yun na ang hiniharap namin sa Korte Suprema. Una sa mga tsuper, yung mga hindi nag-consolidate at hindi nag-modernize ay talagang
mapapatigil mga pasada. So, marami ang naririnig ko na, wala, ireretiro ko na lang po ang jeep ko. O kaya ay magpapalit na lang po ako ng trabaho. Dahil hindi talaga nila maatim at maintindihan itong sistema ng consolidation. Kasi sa consolidation at cooperativization or corporatization, parang isusuko mo ang prangkisa mo. At in fact, yung unit mo doon sa cooperative o kaya corporation. Ang problema sa nakita na ng mga umiiyak na driver, dahil isinuko mo na, kapag ayaw mo na, o kaya kapag may nangyaring sitwasyon, ikaw pa yung madedehado. May isang may-ari ng may isang may-ari ng sasakyan, ng jeepney, na dahil nagka-issue sila sa corporation, sa cooperative, at may sinasabi nga siyang parang corruption sa loob ng cooperative, kaya ayaw na niya, patuloy lang siya ng pamamasada. Dahil hindi niya napag-aari yung jeep. Siya pa yung nakasuhan ng karnaping. 38 counts of karnaping. Kaya, nang namamasada lang naman siya. Kaya, sobrang, mahirap para sa ating mga jeepney driver na hindi naman sa intindihin, pero yakapin pa yung bagong sistema ng pamamasada. At sa ating lahat, kung wala ang mga jeep sa kalye, palagay nyo ba okay tayo? Palagay namin ay magkakagulo ang April 30. Dahil ang punto pa nga lang na, alam nyo ba kung saan ang mawawalang mga jeepney? Pag tinanong mo yan sa LTFRB, ang sagot nila, more likely or not, ay hindi. Titingnan pa namin. Kaya kailangan talagang mag-ayos ng mas mabuti. Palagay namin din kasi ay parang ito yung ipinipilit. At kunyari may problema, hindi inaayos yung problema from the root. Kasi una sa lahat ang tanong ay sa totoo lang, kailangan ba natin ng jeep? O, diba? Saan natin kailangan ng jeep? At paano natin mamamaximize ang jeep at iba pang mga public utility vehicles? Yan ang hindi pa nasasagot. Pero ang ginawa nila, sabi nila, okay, ang sagot sa problema sabi nung iba kasi, mabagal ang kung commuter ka, mabagal, madalang ang dating ng mga sasakyan ko. So, whether jeep yan o kaya tricycle, parang every 30 minutes ang paghihintay. Yung iba naman kulang. O, ibig sabihin nun, kulang ang sasakyan o kaya kulang ang ruta. Dito kasi, magdo-double trip pa ako kasi walang diretsong ruta. Hindi yun ang sinagot nila. Ang sinagot nila, papalitan natin ang jeep. At sa totoo lang, ang objective nitong buong programa ay babawasan natin ang jeep. Kaya sabi namin, parang mali yata. Dapat inintindi muna natin kung ano yung problema ng commuting system at commuting public kaysa sa punteriyahin yung mga jeep. Naku, unang-una makinig. Makinig sa mga stakeholders. Unang-una sa mga jeepney driver. Ang pagkakasabi sa amin ng Piston, nakikilahok sila sa mga discussion, sa mga consultation, pero parang hindi pinakikinggan. Ito nga, mismo usapin na lang ng anong ipapalit na jeep. Malaking issue yan, di ba? At ngayon, sumisingaw. In fact, pinapakailaman na ito ng Kongreso at sinabing, baka may corruption dito. Dahil ang tanong, ang tanong ay, ano ang problema sa ating transport system? Sabi nila, pangit na itsura ng jeep natin. Bulok na yung jeep. At hindi ito safe. Hindi ito environmentally friendly. Nag-alok ang mga jeepney driver. Environmentally friendly ba? Pwede po namin palitan ang engine. Payag. Kulang pa rin. Hindi ito safe. Sabi nila, hindi daw pwedeng lumabas sa likod. Naintindihan ko naman yun. Isa yan sa mga security reasons nila. Yung jeep kasi, pag magbababa, tapos biglang magluluwal na lang, hello, pasahero, mababangga nung susunod, di ba? Sabi nila, sa kanan tayo magbukas. O di sige, yung mga jeepney driver, sige, okay, kaya naming baguhin. Kaya may makikita na kayong mga jeep. Isasara mo lang naman yung likod tapos bubutasan yung gilid. O di okay. Hindi pa rin nakinig. Yung pala, ang gustong ipasok nitong LTFRB ay mga ready-made, China-made jeepneys na Euro 4 daw yung engine. Katakataka ito kasi yung Euro 4,
hindi na uso sa ibang bansa. Euro 7 na. Kaya sabi namin, bakit kaya? Kaya talagang may punto itong investigation ng ng Congress. Dahil lumalabas na isinaksak yung option, hindi nga option isinaksak dito sa mga jeepney driver na dapat ito ang bilhin nyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-set up yung sistema ng local manufacturing ng jeep. May nag-aalok, pero too late. Kumbaga, ang available ay yung mga jeepney made. Kaya, ito talaga yung nakakainis na punto na, kumbaga, ito yung mga problema na hindi pinag-isipan. Meron na lang nag-alok ng solusyon, ay ipinilit na lang. Kaya para sa mga jeepney driver at saka sa commuting public, dapat sana talaga ay malawak ng konsultasyon. At lalo na, kung sinasabi nilang security risk ang mga jeepney driver or ang mga jeep, pwede naman gawa ng solusyon. At kung usapin ng, kunyari, mga disgrasya sa jeepney, edi sana merong datos. So palagay ko, ang naging approach dito ay hindi data-driven, hindi evidence-based. Ang punto lang ay meron na lang nag-aalok ng jeep, kaya yun yung inuna. Ang isa pang importante sana na makita, at ito talaga ay kahit pa sabihin natin mapospone na naman yung April 30, aanin pa rin namin to, ipagpipilitan namin. Kailangan magbuo talaga ng local transport plan. Saan ba dapat dumadaan ang jeep? Saan dapat ang tricycle? Saan dapat ang UV Express? Saan dapat meron bang train? Ngayong nagpapauso na sila ng maski subway system, di ba? Okay sana ito, kaya lang kailangan din natin kilalanin na hindi lahat ng tao ay konektado sa subway, sa train. Kaya kailangan mo pa rin kahit paano ng jeep at saka ng tricycle. Sa Pilipinas, palagi ko hindi rekomendado na ang lahat ay kumuha ng private transport. Masikip na dito at yung pollution nga. Kaya lang mukhang may, idadagdag ko na lang din to, mukhang may lobby din at mukhang may impluensya din yung private car makers. Kasi nakakapagtaka nga na sa Pilipinas, napakaluwag ng ownership ng sasakyan. Kaya sabi nila, hindi na lang ito yung, kumbaga, sa public transport, kundi pati na rin sa private transport. At yan ang palagay ko, dapat nating pag-usapan. Ano ba talaga ang magandang programa para sa public transport sa Pilipinas? At ano ba talaga ang dapat na maging quote-unquote, alternatibo dun sa mga jeep. Ang mahirap kasi dito, ang jeep, pag sinabi mong jeepney, Pilipinas Kaya meron din siyang karakter na cultural icon. Kaya wag nating kalimutan yon at sabihin na lang, sige, dahil uso sa ibang bansa, mag-subway, mag-train. Hindi ibig sabihin, ipi-phase out na rin natin yung jeepney. Yung ultimong parang tagline ang laban ng driver ay laban din ng commuter. At ang laban ng commuter ay laban din ng driver. Kaya, ang importante dito talaga ay magkaintindihan at saka magkaisa. Kasi, pinaghahati tayo Parang ang sinasabi, problema lang yan ng jeepney driver. Pero, maski ako, mararamdaman ko yun. Kasi ilang beses ako mag-jeep sa isang araw. Kapag nawala yung jeep or nabawasan yung mga jeep na nasa kalye, parang malaki ang impact nito sa pampersonal ko yun pero lalo na dun sa iba pa. Kaya yan ang mga kailangang harapin natin bilang driver, bilang commuter, at sa totoo lang, kahit hindi ka nag-jeep, kahit hindi ka driver o wala kang kilalang driver, maapektuhan ka rin Kasi usapin nga to ng public transport sa Pilipinas.